release is the distinguished gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija, no other than Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang po magbigay ng suporta sa talumpati ng kasamang JV Ejercito kaugnay ng papapatupad ng Universal Healthcare Law. Isang batas na dapat tunay na maramdaman ng bawat Pilipino, mayaman man o mahirap. Sa kasalukuyang sistema, marami pa rin ang hindi nakakakuha ng tamang serbisyong medikal. Kulang ang pasilidad, kulang ang pondo, at madalas kulang ang pagmamalasakit. Panahon na para tiyakin natin ang bawat sentimo ng pondo para sa kalusugan ay nakararating sa mga ospital, barangay health centers, at sa mismong pasyente. Meron po akong mensahe sa mga nasa gobyerno na kumikita dito sa pondo na dapat ay sa taong bayan. Sabi nga po ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ang sabi naman ni Mig Subiri, shame on you. Ang mensahe ko naman, tandaan po ninyo, ang mga kababayan natin, pagka pumatak ang luha niyan sa lupa, dumadagundong po yan papunta sa langit, humihingi ng hustisya. Kaya wala po kayong itananim dito na hindi kayo sisingilin. Kung hindi man kami nakapagpasa pa ng batas para habulin kayo, pero may batas po ng Diyos. Kaya, umanda kayo. Maraming salamat po. Senator Padilla. Mr. President, before I'd like to thank Senator Padilla na naging nga po siguro kung kanya maalala itong naging mainit yung huling budget hearing sa PhilHealth at sa ating pakikipaglaban para po sa ayusin po ng PhilHealth. Inakbayan pa nga niya yung dating presidente ng PhilHealth kasi medyo mali na yung yung kanyang pagtatanong dito at kaya papasalamat kay Senator Padilla na talagang kahit paano ibalik yung respeto dito sa Senado. Salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator JV. Majority Leader. Yes, Mr. President, before we refer the speech of the good gentleman, may I just put into the records, Mr. President, my sincerest thanks and gratitude to the distinguished gentleman from San Juan for reiterating our call, Mr. President, because Universal Healthcare Law was among the first measures we authored and co-authored when we entered in the Senate, Mr. President. And I think the bottom line today, Mr. President, since the passage of the measure, while we are still far from achieving truly universal healthcare, we have been laying the foundations and building on the goal tulad po nung pagpasa. I'm sure our minority leader, yung bill po natin na Doktor para sa Bayan Law. Remember, Mr. President, when we passed that law, before we passed that law, there are only 8 SUCs na nag-o-offer ng School of Medicine. Ngayon ho, 25 state universities na and colleges and 22 private higher education institutions. And sususugan ko po yung mga sinabi ng aking mga kasama. In 2023, sabi po noong data ng Philippine Statistics Authority, PSA, yung households shouldered the largest share of healthcare costs with out-of-pocket payments amounting to 44.4%, Mr. President, of the total current health expenditure. And this was followed by government and compulsory contribution healthcare financing schemes, which is made up of 42.6%, and voluntary healthcare payment schemes, which contributed 13.3%, Mr. President. So ito po talagang dapat tugunan at i-address natin gaya ng panawagan ng ating kasama, Senator JV Ejercito. At huli ko pong gustong sabihin, Mr. President, we have been talking about limited budget, nawawalang budget, kulang na budget for DOH, for PhilHealth. Dun po sa 2023 report ng COA, umabot po sa tumataginting na 11.8
18 billion pesos ang nasayang at na-expire na mga gamot, bakuna at iba pang healthcare products sa ilalim ng pamamahala ng Department of Health. Mr. President, sandamakmak po na healthcare products sana ang napakinabangan ng ating mga kababayang Pilipino, ngunit ang mga ito ay naaksaya lamang at kinakailangang itapon. So ito ho, hindi acceptable at natutuwa po ako na marami sa ating mga kasamahan ang nais tignan ang mga pangyayaring ito at bigyan higit sa lahat ng solusyon para mas maging maganda at ma-attain natin, Mr. President, yung ating pangarap na tunay yun niya universal healthcare. With that, Mr. President, may I respectfully move that we refer the privileged speech of Senator J.V. Ejercito and all the interpellations and manifestations thereon to the Committee on Health and Demography. So move, Mr. Is President. there any objection? There being none, the privileged speech is hereby referred to the Committee on Health and Demography. Thank you, Mr. President. Mr. President, just some administrative matters.